Coliala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang ni Coliala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Mark, 25 years old, at nagtatrabaho bilang isang external auditor sa isang auditing firm sa Makati. Naisipan ko pong sumulat sa inyo dahil nais kong humingi ng payo. Ganito po kasi. Last weekend, sinamahan ko ang nanay ko sa Bohol para dalawin ang lolo ko. Nag-file ako ng leave sa trabaho para makapag-stay doon ng ilang araw. Naisip ko magandang bonding moment din naming mag-ina yun. Isa pa, matagal na din mula nung huli kong makita ang mga kamag-anak namin sa side ng nanay ko. Kaya excited din akong makabalik sa probinsyang kinalakihan niya. Pagdating namin doon, ramdam na ramdam ko agad ang hirap ng buhay. Yung tipong may mga bahay na yero lang ang bubong at may mga tagpi-tagping dingding. Yung iba, wala kahit electric fan sa loob ng bahay. May mga batang walang tsinelas habang naglalaro sa kalsada. Lahat ng gastusin habang nandoon kami, nanay ko ang sumasagot. Isang araw habang nagkakwentuhan kami, bigla akong tinanong ng isa kong tito kung may girlfriend na daw ako. Sagot ko, oo. Tapos tinanong niya kung kailan daw ako mag-aasawa. Sabi ko wala pa sa plano anytime soon dahil pareho pa kaming nag-iipon ng girlfriend ko. Gusto muna naming maging stable bago bumuo ng sariling pamilya. Nagulat ako sa sumunod niyang sinabi. Sabi niya, wag muna daw akong mag-asawa at tulungan ko muna daw sila dahil hirap na daw sila sa buhay. Baka pwede daw akong tumulong sa pagpapaaral ng isa kong pinsan. Magbigay buwan-buwan para sa gamot ng lolo ko at tumulong sa pagpapaayos ng bahay nila. Tuwing umuulan daw kasi tumutulo na ang bubong. Hindi ako nakasagot. Gusto ko naman tumulong pero hindi sa puntong wala nang matitira sa akin. Ako nga mismo takot pumasok sa responsibilidad na hindi pa ako handa. Ayokong bumuo ng pamilya nang hindi ko kayang panindigan. Ayokong dumating sa puntong ang magiging anak ko naman balang araw ang sasalo ng mga problemang dapat sana ay responsibilidad ko bilang magulang. Kaya naman hindi ko maintindihan kung bakit parang ipinapasa sa akin ng mga kamag-anak ng nanay ko ang mga responsibilidad na hindi naman sa akin. Tambalang kumikinang paano ko po ba sila tatanggihan nang hindi ako nagmumukhang madamot at walang respeto. May sarili din po kasi akong buhay na binubuo. May sarili din akong mga pangarap at future na pinaghahandaan. Sana po magsilbing aral ito para sa marami sa atin. Huwag po tayo mag-aanak ng isang damakmak kung hindi naman natin kayang panindigan habang buhay. Hindi dapat ipinapasa sa ibang tao, lalong-lalo na sa mga susunod na henerasyon, ang responsibilidad na tayo mismo ang gumawa. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Mark.
Obviously, si Mark, Markado ka. Eto, mukhang mayaman. Oh. Eto, mukhang magsasalba sa atin mula sa kahirapan. Tama. Eto na ang sagot sa kahirapan. Markado ka, Ayan, Mark. Mark. Ayan. Alam mo, lahat naman ng sinabi mo dun sa bandang dulo ng kwento ng Mahiwagang Burnay, totoo, di ba? Magandang ipaalala po sa mga tao na ang pagkakaroon ng anak ay isang responsibility. Hindi po dapat tayo anak ng anak. Hindi lang to dun sa financial aspect, mga kabisyo Kasi alam nyo, kahit papaano nagagawa ng paraan yan na somewhere, somehow, diba? Yung financial na aspeto. Pero may kaakibat pa yan na emosyonal. Yes. May kaakibat pa yan na psikolohikal, diba? Papaano mo matuturuan ng magagandang asal, yung mga bata. Kasi yung mga batang yan, ang susunod na henerasyon, 'di ba, na sasalo ng mundo na meron tayo, 'di ba? At magkakaroon din ng mga susunod pang henerasyon pagkatapos nila. Tama. So kung hindi ka handa dun sa mga ganyang klaseng mga generational responsibility, wag nang basta-bastang pasukin ang mga hindi dapat pinapasok, 'di ba? Wag mong ipapasok ang basta wag na magkaroon ng mga pasukan. Kung hindi naman Delikado. handa, delikado, totoo naman 'yon. And to Mark, you can only do so much. If you want to help, then wala namang magpipigil sa'yo. Siyempre, sino ba naman yung magtutulungan kundi tayo din namang Correct. magkakapamilya, di ba? Sino bang unang lalapitan kundi yung mga kasama din natin sa family. Pero hindi mo sila obligasyon. Oo. So, eto ngayon kasi akong nakikita ko dito sa kinakaharap ni Mark. Kasi una, ang problema niya lang, paano sasabihin ng hindi nakakasakit na ano. So humantong na siya doon na nagbibigay na siya ng message, which tama na din naman. Pero sana, Mark, ang sa akin lang kasi naging problema natin tong lahat Problema siya ng Oo. Pilipinas. Yes. Ang dami problema ng Pilipinas. Oo. Dumagdag pa to. Ay, hindi to dumagdag. Matagal na to. Oo. Kasi dahil sa kultura natin to Oo, na pero ano tayo Ako natutunan ko at some point, kinakailangan mo silang i-real talk na wala akong maibibigay sa inyo. Na ito yung sitwasyon ko. Kasi tayo ayaw nating makasakit. Kaya nga napag-usapan namin kahapon ng kasamahan natin dito dati. Ayan, actually si Robin na nagtutong about sa negosyo. Sabi ko mahirap talaga magkipagnegosyo pag kasama ang pamilya kasi titimbangin mo palagi yung feelings nila. So parang ganito, pwede mo namang sabihin na tutulong lang ako pero hindi ko pwedeng ako yung magpapaaral. At ikaw yung aako na lahat at hindi na ako mag-aasawa. Oo, hindi na, mahirap para sa atin bilang mga Pilipino na sabihin yan Correct, Sa totoo. totoo lang, pero ako natutunan ko na i-real talk talaga. Pero kung minsan hindi mo rin masisisi yung mga tao No choice na sila. Pag na-explain mo naman, okay, move on. Wala nang maraming kwento. Siguro kasi kung halimbawa, kung makakahirit, ba't naman hindi? Yan, oo, Kumbaga, parang ganun. Doon sila diba? nanggagaling. Tayo din naman ganyan. Ganyan Oo. naman talaga tayo Kung makakalambing, bakit naman hindi? Oo. Kung makukuha ko to naman ng libre, bakit naman hindi? Oo. Diba? Hindi naman din masama yun. Oo. Pero wag ka din namang abusado na, Correct. na yung buong responsibility, atang mo na sa ibang tao. Ayan, siguro may mga point din tingnan din natin ng perspective na hindi naman sa inuobliga kanila na ano na nagbabaka sakali lang. Ayan, yun yung sa kanila. Kaya nga ang sabi ko kanina, you can only do so much. Yes, oo. Meron ka din talagang, kung meron ka namang maibibigay, nakita mo naman yung sitwasyon. Sabi mo, ikaw mismo Oo. nahabag, di ba? First hand, nakita mo na ang hirap pala ng kanilang buhay, di ba? Pwede ka namang Oo. every now and then, maglalambing ka sa kanila ng may pabibigyan ka ng pamerienda Oo, or yun. pandagdag sa pangbayad sa renta o kaya pambayad sa kuryente, yung mga ganun ba, yung mga malilit na bagay, Oo. pero hindi mo naman kailangan yung buhay mo baguhin mo Yan, oo. dahil kailangan mo silang tulungan or dahil obligasyon mo sila. So dahil hindi mo na-communicate yung ganyang klaseng lingwahe na hindi ko kayang so nangyari ngayon parang nagkaroon ng prejudice sa kanila na Oo. ba't nila inaano yung kamag-anak mo naman nagbabaka sakali lang din naman, Correct. di ba? Kung hindi mo talaga kaya, magsabi ka. Oo. Sabihin mo na din sa kanila agad. And sabi nga sa kanta, there's no easy way to break somebody's heart. Tama. Kahit na
kung gaano mo kagandang i-try, i-sugarcoat, Oo. 'di ba, na makikipaghiwalay ka for example or mawawalan ka ng trabaho or pagagalitan ka or something. Masakit pa rin siya. Oo. Pero at least ni real talk, Correct. 'di ba? Okay pa nga sa akin yung sinugarcoat muna, yung bang binola-bola muna, 'di ba, bago sinabi yung katotohanan. Pero at least nasabi yung katotohanan. Ganon. Oh, yun ang pinakamahirap na bagay sa totoo lang na gawin eh. Para sa kultura Real nating talk, mga oo, Pilipino. correct, na gusto natin always on the good side of the Oo. person. Hindi, tsaka para din sa kultura natin mga Pilipino na we're very clannish. Malaki yung pamilya natin. Tapos Oo. kung sino mayaman, yun yung inaasahan. Ayan. Ganon na yung kultura eh. 'Di ba? Oo. Medyo mahirap. Kaya nga maganda rin at this point na nagiging open na yung mga bagong henerasyon na Yes, oo. hindi talaga dapat sila ang gawing investment ng Oo. kanilang mga magulang. Oo, matagal na nakasabihan to na sinasabi, 'di ba, kahit don't give them fish. Teach them how to fish. Oo. Matagal na nating naririnig yan pero hindi natin ginagawa kasi again, parang nag-iingat pa rin tayo baka sumama ang loob. Yan. Baka Sinusugarcoat natin. o kaya natatakot na may baka sabihin na hindi maganda, Yan, ganon. oo. Matututunan mo rin yun talaga in life. Not everyone will like you. Oo. Hindi talaga lahat ay magugustuhan ka. Ganon. Like ito, personal experience ko. Actually, nito recently lang na sa tsuhin ko na nangangailangan ng financial. Siyempre sa GC dahil na ospital, may nagsabi na isang pinsan na talagang hindi naman talaga lahat capable eh. So Kung ano lang yung kaya. oo, so ang iba like ako magagawa ko na magbigay ng opinion na pwede kang lumapit sa ganito, baka makatulong. correct. Yung wag lang natin i-ignore na sin zone lang. Oo, wag din. Oo. Kasi alam mo, sa totoo lang talaga, mas mahirap yung nasa sitwasyon nila na sila yung nanghihingi Oo. at humihingi ng tulong versus ikaw na hinihingan. Oo. So between the two of you, yun talaga yung mas mahirap na sitwasyon. Oo. So, tulungan din po. Oo naman, bakit naman hindi? Ang sa akin nga you can only do so much. Ay, yung pagtulong, meron lang din yung hanggang kaya ng kakayanan mo na hindi rin naman sobrang mabigat sa'yo na hindi ka na makakakilo sa sarili mong buhay. Oo, like pwede mong i-real talk yung tsuhin mo na ay dito, i-try nyo. Kaya may mga scholarship program naman Yan, eh. yung mga Bakit hindi nyo ganon. subukan na Correct. na pakunin ng exam yung anak ninyo. Pero alam nyo po, totoo din yung sinabi ng nag-message sa atin na i-educate lang po din natin talaga yung lahat na hindi talaga dapat tayo mag-anak ng madami. Totoo. Napakahirap po talaga, promise. Yun nga, ito pa nga lang pinag-uusapan natin, financial pa lang ito ha. Hindi pa ito yung part na pag nagkasakit yan, hindi pa ito yung part na paano mo siya palalakihin na maayos. Doon magsisimula talaga doon na kung hindi ka naman handa, wag na lang. May mentality din kasi tayo mga Pilipino na halimbawa, pag sa probinsya, andyan naman ang lawak-lawak ng lupa pero may mga tamad na magtanim na pwede namang magtanim. Though hindi naman din madali lang. Oo. 'Di ba? Pero Mahirap may din. mga ganun kasi based on experience. Like for example, ako sa pagpunta ko sa bundok sa mga mission, yun din ang isa sa mga challenges na parang yung manghihingi na lang kung sinong meron dyan. Ano ba? May nagtanim yung isang kapitbahay. Hihingi na lang. O, hihingi na lang. Hindi magtatanim ng Oo. sarili. Kaya Kung pwede naman. Oo, kaya kinakailangan talagang i-educate sila kung paanong dapat gawin. Correct. So siguro sa iyo, Mark, tulungan mo siguro na ma-educate yung mga kamag-anak mo para at least yung buhay nila, may iangat din nila True. based on your experiences din. So, syempre, Correct. na wag iasa. Kasi kung iasa talaga, Mahirap. At habang able-bodied pa, ibig sabihin habang marunong pa at kaya pang magbanat ng Oo. buto, kaya din naman nilang dala ng pagkain sa hapagkainan, 'di Correct, ba? oo. Tama ba ang sinasabi namin, Kuya Ronald Alan Luna, na isang green GSM driver na Ayan. nakatutok sa atin ngayon? Hello! Oo. Kuya Ronald Alan Luna, sinong sakay mo? Ay, galing ng Jayco. May pasalubong Ay, ba tong si Conyo Bicolano siguro. to? Baka may pasalubong siyang Jayco. ayan, magpapadonut. Oo, baka. Ingatan mo yung mga pasahero, Kuya Ronald. Di ba? So, medyo mahirap at mabigat kasi mahirap maging mahirap eh. Yun din naman talaga. Sa Mark, totoo lang, ramdam Jegs. naman din namin kasi ikaw nakita mo, alam naming awang-awa ka dun sa sitwasyon ng mga kamag-anak mo eh. Pero parang naiipit ka rin din na parang yung hirap nila, parang ikaw nakikita nilang solusyon. Correct. O, 'di ba? Ang hirap. Tapos ikaw din on your end, gusto mo namang tumulong pero meron lang hangganan. O, 'di ba? Tama. Ay. Oh. O siya.
Salamat ng marami sa iyo, Mark, for Ayan. sharing your story with us. Ayan. Thank you. Sa mga gusto din pong magbahagi ng kanilang mga kwento, maaari niyo po kaming email sa mahiwagangburnaystory@gmail.com. O siya, kasama pa rin po ang tambalang kumikinang muli. Ako po ang kumikinang ulo, Diego Bandido. At ako ang kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! O Mark ha? Mark, O Mark, tandaan mo, markado ka na. Tagal matapos. kaya mo yan, Mark. Ayun, Mark. Mahirap yung sitwasyon. Dumudugo yung puso mo, makita mo yung mga kamag-anak mo na ganyan. Tapos, parang maiinis ka rin din na, ba't pa pinapasa sa akin yun? Ako ba Correct. hindi pa nga ready? Pero naawa ka din naman at the same Oo, time, di ang ba? hirap. Oo. Mahirap pero naawa ka. Tahimik lang. Tahimik lang si Mark pero markado siya. Oo, pero mas tahimik si Lito. Okay! Exit na! At may mga tatawagan. Tama. O siya! Okay, bye! Bye! Metro's number